Isang mapagpalang gabi po sa atin lahat at una-una sa Panginoon, pagpalain ng Panginoon ng papuri, pagluwalhati, pagdakila at magandang gabi po sa iyo, Panginoon. At sa pagkakataong ito, Miyerkules naman po tayo at siguro nasasabik na rin po kayong mapakinggan yung mga salita ng Panginoon na ating mapapakinggan. At salamat po sa inyo at sa mga nakikinig din po at sumusubaybay sa Montalban Community Church of Jesus Christ. Good evening po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ngayon po, bago tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, nagpapasalamat po kami sapagkat Ikaw ang nagtakda ng bawat oras, bawat araw, Panginoon, upang madakila ka, mapapurihan ka, Panginoon. Lalo't higit, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, ito'y buhat sa iyo. At hayaan niyo po, Panginoon, ang mga nakatagong yaman ay patuloy namin, Panginoon, mahalungkat at makilala ang kadakilaan niyo po, Panginoon. Habang, Panginoon, kami naghihintay sa iyong pagbabalik, hayaan niyo po sumagana kami sa pag-aaral at makilala ka pa namin sa kaparaanan ng biblikal na kaparaanan, Panginoon. Salamat po na marami, Banal na Espiritu. Tulungan niyo po kami sapagkat ang aming mga kaisipan ay payak. Malihina po kami, tulungan niyo po kami upang lumiwanag, Panginoon, ng iyong mga salita para sa aming buong pagkatao, Panginoon, maliwanagan ang buo namin pagkatao mula Espiritu, kaluluwa at katawan, Panginoon. Salamat po na marami at dalangin namin, Panginoon, ang kapangyarihan nito ay bumalik, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Gaganapin po ito, Panginoon. At salamat po, anihin niyo po ang dapat niyo pong anihin, Panginoon. Ang mga kaluluwa na nakikinig, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po sa mga dalisay niyo pong aral, Panginoon. Pinupuri ka na po namin, pinapasalamat at pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa ngalan po ni Jesus na iyong Panginoon. Amen. Okay, magandang gabi po at balik po tayo sa pag-aaral. Dalawang Miyerkules po ito, hinati po natin yung glorification. Ang katuparan ng kaligtasan ng mga pinili, essential doctrines of the church na ating pinaniniwalaan. At ang text po natin ay sa Isaiah chapter 43 verse 11 to 13. Ito po ang sabi at hindi po natin to binibitawan sapagkat dito hango ang ating pananampalataya nakita sa Old Testament pa lamang po. Sabi niya po rito, verse 11, ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. So, nag-iisa lang ang tagapagligtas natin. Verse 12, ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas. So, nag-declare na kaagad ng Panginoon. Noon pa man, nag-declare na siya at siya po'y nagligtas na. Yung dineclare niya ay iniligtas niya na hantimano. At ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. So take note, ang Panginoon nagsasabi, sinasabi niya, ako ang Diyos. Verse 13, oo, mula na magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong pipigil. So kahit anong gawin, kahit si Satan pa, hindi niya kayang alisin sa kamay ng Panginoon yung mga iniligtas niya. Kung gagawin ng Panginoon iligtas, ililigtas niya yon. Sabihin, walang makababago, makababali sa utos at decree ng ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ito po, verse, lesson 12 po tayo, glorification o pagluwalhati. Ito po yung ating pinag-uusapan na ngayon. Napakahalaga po ng salitang glorification o pagluluwalhati kasi ito yung pinaka-glorious hope ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya. Kasi kaya nga sinasabi ni Apostle Paul, kung sa buhay lamang nito ang tao magkisiasa, siya na ang pinakakawawang tao kasi may pag-asa pa. May dakilang pag-asa sa mga tinawag, sa mga pinili. So mahalaga po yan. Kaya nga ito'y katuparan ng mga kaligtasan ng mga pinili at ito'y unti-unting pinapakita pero wala pa po tayo sa ganitong glorification pero papunta po tayo doon. Notice the meaning of glorification, ito po siya, it refers to the ultimate and absolute physical, mental, and spiritual perfections of all believers. Wow, salamat sa Panginoon. Ito po talaga yung ibig sabihin, yung pinakakarurukan ng yung physical natin, yung mental natin, ito yung spiritual perfection ng mga mananampalataya. Yun yung glorification. So pinakilala nung nakaraang Miyerkules, sa Hebrew word for glory po, yung kabod, which means literally to be heavy o yung parang
napakabigat niya. So properly yung ginamit niya po yan. But only figuratively in a good sense. Pinapakita po dyan yung splendor, yung binanggit nung nakaraan, yung karingal-ringal na katatayuan, yung glory, yung sinasabi po dyan, yung kabod. O yung copious, pag sinabing copiousness, ito yung pagiging sagana, lubos-lubos. Yung pinaka karingal-ringal, napakasagana, wala nang parang hahanapin pa. Kompletong-kompleto na. So yun po yung sinasabi. Review na ng konti. Ito po'y pagpapakilala sa kaluwalhatian na ginamit sa Old Testament, tatlong bagay: power, pangatlo, position, kung katatayuan, at pangatlo ay yung moral beauty. So yung sinasabi natin kanina, yung physical and mental, doon po pumapasok yung moral beauty sa gagawin ng katawan, yung ginagawa ng katawan dahil sa kaloob-looban niya, dahil kumbaga sa katawan ng mula sa Panginoon yun eh. So yung karakter niya, yung moral beauty niya, talagang saganang-sagana. Kaya pagka nagpatupad siya, punong-puno ng habag. Ganda na biyaya. So salamat po yon. At ito po yung ating pag-aaral sa ngayon na naiwan po natin. Siguro, balikan ko muna yung Greek word kasi mahalaga po yung Greek word. Sa Greek word for glory is doxa, which means literally to manifest an honorable opinion. Yun po yung ibig sabihin niya. Both words often suggest that brightness of brilliance and supernatural light, putting all this meaning together by the suggested that the believer's glorified body will be supernaturally enriched and empowered to serve God in an appointed position by radiating the brightness of grace to angels and to the universe. So pinapakita diyan, even yung biyaya na sa ating kaluwalhatian ng Panginoon, parang ito sisinag sa sobrang liwanag. Kaya yung mga angel lalo maglilingkod kasi yung liwanag ni Kristo na sa atin, hinahabol-habol nila yon. Siyad na siyad silang gusto nilang maglingkod. Kasi bakit? Tutulungan tayo ng mga angels. At sa buong universe, tayo po'y mamamahala pagdating ng time. So mahalaga po yan. Siyempre, si Lord ang hari. Yun ang pinaka po doon. So puntahan po natin yung nabinbin po natin na pag-aaral. Kasi una, binanggit po natin, ang katawang ito ay walang hanggang katawan. Pangalawa, tanong natin, kailan magaganap ang kaluwalhatian ng katawan? Kailan yan? Sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sinagot po natin yan. At napakahalagang salita, yung salitang una sa text na ginamit po natin dito, yung sa Romans chapter 8. Romans chapter 8 verse 30, ito po siya, at yaong mga tinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluluwalhati din namang niya. Una, mahalaga ito talaga, tinawag, pinawalang sala, niluwalhati. So napansin niyo po dito, iwan po natin yung tinawag kasi yun kumbaga pwede pa siya tumawag ang Panginoon sa mga hindi pa napapangaralan. So hindi pa naboborn again. So kukunin ko po dito yung salitang tinalaga at pinawalang sala at niluwalhati. Tatlo yung binanggit natin nakaraan na sa pas natin, ang ating Panginoong Yesus ang siya nagligtas sa atin sa kabayaran ng kasalanan, yung penalty of sin sa pamamagitan ng justification. So mahalaga po yun. Ang Panginoong Jesucristo naman, sa present time natin, si Kristo Jesus bilang pari na nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kasalanan through sanctification. Kaya nga na born again, na sanctified po siya. Di po ba mahalaga po yun? Now, yung pangatlo na binanggit po natin sa future na darating, ito po yung pinag-uusapan natin sa ngayon. So pinakita lamang even doon sa Old Testament, talagang ibinigay na kaagad yung kapatawaran sa kanila, pagpapawalang sala sa kanila ng Panginoon. Bakit? Nagtiwala sila sa coming Messiah na magliligtas sa kanila. Tayo naman tumitingin sa likuran. We look backward sa ginawa ni Jesus Christ. Sila tumitingin, yung mga Old Testament people, nakatingin sila sa tagapagligtas na darating, na hindi pa nangyayari sa kanila. So yun po yun. Pero tayo, ito po sa future,
in the future, ang ating Panginoon sa Kristo bilang hari na nagligtas sa atin from the presence of sin through glorification. Aalisin na tayo sa presensya ng kasalanan. Hindi lamang sa lugar na ito, kundi alisin itong presensyang ito na makasalanan, nagkukulang, nagkakamali. Amen. Pero hindi tayo tinignan ng Panginoon na makasalanan, yung nakagandaan doon. Pero ito, nagkakamali pa rin, nagkukulang pa rin ang katawan natin. Iaalis ito, yung presence ito, bibitawan na. Ang ipapalit, yung glorified body. Yung wala ng kapintasan. So meron po siyang power. Yung position niya, maluwalhating katayuan. At syempre, yung kahuli-hulihan po dyan, yung moral beauty. Dahil galing kay Jesus Christ, ang Panginoon ng pattern natin, di po ba? So ngayon, ang pag-uusap natin sa ngayon at pag-aaralan natin ngayon na naiwan po natin, ang kapanapanabik ng buong kapuspusan ng katawang sa atin. Ano kaya ito? Kasi pinag-usapan natin nakaraan, ito'y katawan na walang hanggan. Wala nang kamatayan, di ba? Ano kaya ito? Ano kaya? Merong sinasabi sa Bible, paano isalarawan, pero hindi ganoon. Maaring sinasabi lang natin, inaaral lang natin, pero mas higit pa siguro dito. Kasi ang sabi sa Corinthians chapter 2, sabi niya, hindi pa nakita ng mata o ni sumagi sa isip ng tao o narinig ng tenga ang inihanda ng Diyos. Diba? Ibig sabihin, maaring ito nakikita natin, nababasa natin, nare-realize natin, dinadagdagan natin sa kaisipan natin, wow, ang ganda. Pero higit pa roon. Kasi sa imagination natin, hindi nga ganun eh. Diba? Ngayon, dito lang tayo sa clarify, yung mismong salita ng Panginoon na maglilinaw para itignan natin at makita natin ang kagandahan. Pero higit pa rito. I do believe higit pa rito. Pero parang pinahapyawan na tayo ng Panginoon para manabik tayo lalo. Kaya nga ito'y kapanapanabik ng buong kapuspusan ng katawan na sa atin. Una, ito'y gaya ng katawan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Una po yan. Tingnan po natin sa 1 John chapter 3, verse 2. Kasi 5 po ito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Ano po yan? Present po yan. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y nahayag, tayo'y magiging katulad niya. So, binanggit na po yan na tayo'y magiging katawan, yung katawan natin magiging gaya ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, kung siya'y mahayag o lalabas na siya o magpapakita na siya, kukunin niya na tayo magiging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Hindi katulad ni Moises, hindi niya pwedeng makita ang Panginoon. Kahit ngayon sa panahon, hindi pa pwedeng makita kung walang glorified body. Kung may glorified body na, saka natin makikita siya ng mukhaan kung gaanong kaningning, kung gaanong karingal-ringal na meron siya. At makikita natin yung reflect nun, pumupunta sa atin. Ganda. Philippians chapter 3 verse 20, nabasa ko rin po ito nakaraan 20 hanggang 21. Sapagkat ang ating pamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ng tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo na siya'y magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Aalisin nga yun yung mababang katawan na ito. Upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian, ayon sa paggawa na may pasukol niya lahat ng mga bagay sa kanya. Ibig sabihin, dahil sa kanyang kapangyarihan na pagpapasuko, lahat ibig kamatayan, diba? Nagtagumpay ang Panginoon, victory, at yun din ang ipapalit sa atin ng may kapangyarihan, power. So pangalawa, ito'y may laman at buto. Akala natin parang mumo. Hindi mumo ang papalit sa atin, parang nakikita lang tayo, pero parang ano ba to? Parang ano to? Mumu ba ito? Parang hindi ganun May sinasabi ang Biblia, tingnan po natin. Ito'y may laman at buto. Ang sabi po sa Luke chapter 24 verse 39, tignan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. So, alam nila, kilala nila ang Panginoon. Kasi nakasama nila ang Panginoon, nung nangangaral ang Panginoon, tinawag sila ng Panginoon. Sinasabi ito sa mga alagad. O sige, tingnan nyo ang aking mga kamay, tingnan nyo ang aking mga paa. Tingnan nyo, may bangas ng pako. Yung paa ko rin, ganun din.
tagliran ko din, may butas. So, pero pinapakita rin, ako ito. Sinasabi ng Panginoon, bagamat ito'y may mga butas, pero ito'y perpekto. Ang sabi niya po rito, ako rin nga, hipuin ninyo ako at tignan sapagkat ang aking espiritu'y walang laman. Sabi niya, sapagkat ang aking espiritu'y walang laman at buto na gaya ng inyong nakikita na nasa sa akin. Yung espiritu ng Panginoon, totoo naman, walang laman at buto. Pero ito nakikita nyo, meron. Sa madalit salita, pinapakita ito nakikita nyo, may laman pa rin at buto. Kaya nga, kumain pa nga ang Panginoon eh. Diba? At sabi niya po rito, pangatlo, una, ito'y gaya ng Panginoon yung katawan na ito. Pangalawa, ito'y may laman at buto. Pangatlo, ito'y nakakakilala at nakikilala. Take note, alam natin, kung pinalitan ng katawan natin, alam natin, kilala natin ang Panginoon. At kilala rin tayo ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin po dito. Halimbawa na, kaya nga alam ng mga lingkod ng Diyos o tayo, mga pinili, buto ng una, pagdating ng Panginoon, alam natin tumatawag na ang Panginoon sa rapture. Ibig sabihin, sa isang kisap mata, pag tunog ng trompeta, nakikilala mo ayan na ang Panginoon. Lalo na pag nakita mo na dyan sa alapaap, di po ba? Eh, ganun din naman tayo sa Panginoon, kilala tayo ng Panginoon. Tingnan po natin. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 12, sapagkat ngayon malabo tayo makakita sa isang salamin. So ngayon, si Paul ay nasa katayuan ng laman. So tayo parang, alam ko, meron naman talagang papalit sa akin, pero parang malabo pa. Bagamat marami siyang alam sa salita ng Panginoon, dahil pinaliwanag sa kanya ng Panginoon, ang katayuan at pinapangaral sa atin niya, pero parang malabo pa, nagaya ng salamin, sabi niya. Ngunit, sabi niya, pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ibig sabihin, makikilala natin talaga yung pinaglilingkuran natin. Kasi bakit? Mismong kabuuan ng pagka-Diyos ng ating Panginoon ay tiyak na tiyak mong makikilala. At kilalang kilala ka rin. Ang sabi niya, ngayon nakikilala ko ng bahagya, konti, may alam ako ng konti, alam ko ng konti. Ngunit pagkatapos ay makikilala ko na gaya naman ng pagkakilala sa akin. Kilala mo ang pinaglilingkuran natin, kilala natin ang pinaglilingkuran natin, at kilala tayo ng pinaglilingkuran natin. So, una, ito'y katawan na gaya na sa Panginoon. Pangalawa, ito'y may laman at buto. Pangatlo, ito'y nakakakilala at nakikilala. Kilala tayo ng Panginoon at tayo nakakakilala. Siguro, pwede rin naman natin sabihin, kilala natin yung mga taong naging mahal natin sa buhay pero hindi na tayo mag-asawa. Halimbawa, asawa mo, pero alam mo, siya'y dati mong asawa na nasa lupa. Po ba? Kasi pagdating sa harap ng Panginoon, wala na tayong kumbaga isa tayo sa Panginoon nun eh. 'Di ba? Wala na tayong parang ibig-ibig na wala nang ganon. Parang tayo na mga kings na tayo nun eh. Kasama ng Panginoon tayo nun eh. So yun po yun, konting lang po yun, konting paliwanag lang po yun. Pang-apat, ito'y katawang espiritual. Mahalaga na to, maganda na to, nakakapanabik na to. So yung katawang espiritual na sinasabi po rito, tingnan po natin. Yung katawan ay papalit sa atin, kaya kapanapanabik ito, spiritual, bagamat may laman at buto, nakakakilala, di ba? At kinikilala. Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 15, 49 to hanggang 49 lang, tapos talon po tayo ng 54. At kung papaanong taglay natin ang larawang ukol sa lupa, meron pa tayo, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Alam niya yon at alam natin spiritual po ito. Ito po sinasabi ko, verse 54. Datapwat, pagka ito'y may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. So mangyayari na nga, kung magkagayon, spiritual po ito, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamo na pagkatugumpay ang kamatayan. Kasi pag meron kang katawang panlupa, makinig kayo mabuti, may kamatayan po yan. Pero pag napalitan na yung katawan natin na dati may kahinaan, di ba, nabasin natin rin, may kasipayuan, pero
ibinangon na may kaluwalhatian, di ba? May kahinaan, binigyan ng kapangyarihan nung napalitan. So binanggit po yan ng Korinto. At dito pinapakita, nilamon ng pagkatagumpay ang kamatayan. Bakit? Wala na yung katawan nating may kamatayan, napalitan na ng walang kamatayan. Ito'y spiritual. So panlima, ito'y katawang walang limitasyon. Ito na, yung kakapanapanagbig. Yung katawang ito ipapalit sa atin ng Panginoon, hindi na ito kayang limitahan. Unlimited na to. Nakasubok na po ba kayong kumain ng unlimited rice? Kahit maghapon ka doon, di mo mauubos yung yung kanin na hinihahandog binibigay sa iyo, di ba? Hindi mo naman mauubos. Alam niyo po ba, ang katawan na spiritual na meron sa atin, ito'y katawang walang limitasyon. Saan? Si Pastora, minsan mabanggit po ito, Pastora. Ano po yun? Saan po yun? Sa time. Di ba tayo ngayon, bound tayo ng time, di ba? Tayo sarado tayo. Paano tayo makakapunta doon? Traffic. Di ba? Parang tayo, pigil tayo ng oras. Malilate ka. Pero pag may katawan ka na gaya ni Jesus Christ, hindi na tayo bound ng time. Kumbaga, kung gusto mo makarating doon, nandun ka kagad. Isang iglap mata. Gaano kaya kaganda? 'Di ba? Yung ipapalit ng Panginoon sa atin, si Jesus Christ, may okasyon tayo pupuntahan mamaya para ipakilala na hindi tayo limited. Si Jesus Christ kasi ganon. Kung papaano si Jesus Christ ay ganon ang katayuan, siya yung panganay, gayon din naman tayo mga kapatid niya na matutulad sa Kanya. Kaya tayo walang limitasyon din gaya ng Panginoon. Pero ang all power nasa Panginoon, buong kapangyarihan. Hindi natin kaya siyang lampasan doon. Pero yung mapalitan katawan natin gaya niya, walang limitasyon yon. At sumunod, kahit sa gravity, hindi siya, unlimited po siya. Kahit saan niya gustong pumunta. Tayo, pwede tayo lumutang. Kasi bakit? Katawang glorified body na tayo . Hindi na tayo harang ng gravity. Tayo, tumalong ka, mamaya bababa ka na naman. Pero pag glorified body ka, kung gusto mo tumaas, kahit matagal ka dyan, isang oras ka dyan, nandun ka. Depende sa'yo. So, ganun ang kapangyarihan na ipapalit na katawan sa atin. Sinasabi rin po dito, yung katawang walang limitasyon, yung sinasabi ni Pastor, space. Diba? Ang layo. Pero isang iglap, pwede ka nandun. Diba? Yung time nung una, sinasabi ito'y present lagi. Laging present po ito. Pero yung sinasabi space dito, yung napakalayo distansya, isang iglap mata po, pwede ka naroon. Kung gusto mo pumunta ng Kalawakan, nandun ka. Diba? Kaya biruin mo yung katawang ito. Biruin mo yung katawang ipapalit na ito sa atin na walang kasiraan. Wala itong limitasyon. Unlimited na po ito. Walang kamatayan nga . Hindi rin bound ng time. Hindi rin po siya bound ng gravity. Hindi rin po siya kayang pigilan ng gravity. Pati yung space, yung layo. Kung gusto mo pumunta ng Jerusalem, nandun ang Panginoon, nakaupo doon, isang iglap, punta ka na kagad doon. Tinatawag ka, alam mo yung ng Panginoon kasi may espiritu kanya . Pinatatawag ka, dahil hukom ka dito. Punta ka agad doon, nandun na, report ka na kagad. Di po ba? Wow, grabe. Grabe yung katawan na ipapalit ng Panginoon sa atin. Tatlong okasyon, bakit ko sinabi ito, na ang katawang ito, na walang limitasyon, ay pagpapakita ito, na ganoon din naman ng Panginoon, nasa sa atin, dahil sa Kanya nangyari, dito sa lupa, nung panahon ng mga alagad. In John chapter, Luke muna. Sa Luke chapter 24, verse 31, kung alam niyo po yung istoryang ito, verse 31, babasahin ko po muna. At nangabuksan ang kanilang mga mata at siya'y nakilala nila. At siya'y nawala sa kanilang paningin. Naglao. Pero alam nila, tao kausap nila. Yung sa dalawang alagad, papuntang Emmaus. Diba, naglalakad sila. Sabi niya, ba't kayo malungkot? Sabi ng Panginoon, di naman nakalala sa Panginoon. Sabi ng alagad, di ba nabalitaan yung nangyari? Yung Panginoon ay
pinatay doon sa krus. Kaya ka nalulungkot. Hindi nila alam, ang Panginoon pala kausap nila. May laman at buto. Di ba? Tapos bandang uli na, sabi niya, ang haba ng nilakad nila. Tapos nung magkukomunyon na sila, sabi niya, bigla na lang, ang Panginoon yata yun, saka nawala ang Panginoon. Pinapakita po doon, yung hindi na po siya ng oras, ng space, gravity. Bigla mo naglaho, pwede sana, naglalakad, makikita, huy, saan ka pupunta? Hindi na walang bigla eh. Ano pinapakita po dito? Ang pinapakita dito, yung katawang gaya ng Panginoon na sa atin, hindi po kayang limitahan. Kung gusto maglaho, maglaho. Parang sinasabi natin, parang na magic di ba? Na walang bigla. Kasi supernatural, spiritual na sinasabi po, na sinabi po natin, yung absolute physical and mental and spiritual perfection. Nasa one na lamang po sa katawan po natin yon. Gaya ng sa Panginoon. So ganoong kaganda yung ipapalit ng Panginoon, yung glorified body, pagdating ng time pagparito ng ating Panginoon. In John chapter 20 verse 19, ito po'y katawang walang limitasyon, tatlo po itong verses po ito. Nang kinahapunan nga ng araw na iyaon, takot na takot yung mga alagad Nang unang araw ng sanglinggo at nang nakapinid ang pinto, pag sinabi nakapinid, sarado. Ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad, dahil nakatatakot sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus. Sarado pinto Dumating si Jesus. Paano kaya nangyari? Sabi niya, dahil sa katakutan sa mga Hudyo, ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. At sa kanila sinabi, kapayapaan ang sumainyo. Kasi baka madugulat yung mga alagad multo. Nakasarado yung pinto Di ba? Ganoon din nangyari sa Panginoon sa kanila ng mga alagad Lumakad lang sa tubig ang Panginoon multo na yung pakaya, nakasarado yung pinto. Pumasok sa pinto, tumayo sa gitna nila. So ano po ibig sabihin nito? Lumalagos ang katawan sa pinto. Hindi po limited ng space. Kita mo po yan? Tayo, bangga tayo, sira katawan natin dyan. Diba? Anong pinapakita dito? Yung glorified body natin. Bagamat may laman at buto, pero pinagsama po ito na may spiritual, supernatural na spiritual. Na ipinapakita, sige po, palakpakan niyo po si Lord. Dito ipinapakita, pwedeng mangyari sa atin yon. Kaya pag tayo ginawa ng Panginoon na judge, alam natin yung ginagawa ng tao, kasi kita see-through talaga yung yung mga tao sa iyo Alam ng Panginoon, nandun yung mga alagad, kaya pagpasok ka doon dire-diretso. Walang nalilingid sa Panginoon. Kaya tayo, pag nagbantay tayo sa sinasakupan natin, walang nalilingid sa atin. Walang makatatago rin sa atin. Kasi parang sinasabi natin dito, parang nahasalata rin tayo ng dako pa, pwede mangyari. Kung gusto mo pumunta rin, nandun ka na. Di ba? Pagpasok ka doon, isipin mo lang, tama si Pastora, isipin mo lang, punta ka na doon sa kwarto ng bahay dyan, pasok ka na. Kita mo yung mga gumagawa ng masama, huli. Di ba? Pangatlo, John chapter 20 verse 26, kaya ito'y walang limitasyon, yung katawan na ito. Talagang ito'y kapanapanabik na mangyayari sa atin. At pagkaraan ng 8 araw, at muling nasa loob ng bahay ang kanyang mga alagad, na naman, nagtipo na naman. Kasi meron pa kasi hindi kayo nakakaalam, si Tomas. Siyang kauli-ulian Ito sabi niya, at kasama nila si Tomas, yon sabi niya, hindi po pwedeng may mahuli na hindi makakita sa Panginoon. Kaya ito, pinapakita lamang dito para sa atin na ayaw ng Panginoon na hindi makaalam ang lahat ng mga pinili. Na gayon din ang ipapalit sa kanila na katawan. Dumating si Jesus nang nakapilid ang pinto na naman, doble, 2 beses na. Noong una, yung mga ilang alagad lang, tas yung wala si Tomas pa nun Nung pangalawang senaryo nandun na si Tomas. Nakasarado na naman ang pinto, nakapinid, sabi niya, at tumayo sa gitna nila at sinabi, kapayapaan ang sumainyo. So dito na po nagkaroon ng conversation, Panginoon, kung ikaw yan, sabi niya, Panginoon ko, Diyos ko, di ba? Sabi ni Tomas, di ba? Sabi niya, sige nga, kung ikaw nga yan, sabi niya, pakita nyo nga po yung tignan mo, ipasok mo yung daliri mo sa aking palad.
at yung kamay mo sa aking tagiliran, na ako itong namatay na alagad kita at ako ang Panginoon mo. Sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko, sinamba ni Tomas ang Panginoon. Kasi bakit? Nabiruin mo, nagulat siya dahil pagpasok ng pader na naman, lumusot na naman eh. Sa panahon nila, walang basta-basta pinto. Puro talaga ang pinto nila do, puro bato. Oo, biruin mo, papasok ka dyan. Puro semento yan. Hindi katulad dito, kaya pa natin bakbakin yung plywood eh. O, diba? So, huli. Yun po yung katayuan ng katawan na walang limitasyon. Ngayon, dito po lagi ako nagtatapos. Bagamat maiksi lang po tayo. Ito'y biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Ito'y hindi natin ipagmamalaki kailanman. Kasi ito'y regalo ng Panginoon sa atin. In 1 Corinthians chapter 2, hindi ko po iniiwan lagi ito, verse 12, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Kung tatanggapin natin na maluwalhating katawan, yung glorified body, wala rin bayad yon. Kasi hinanda na niya yun eh, sa mga pinili. In Romans chapter 5 verse 2, bakit ko sinabing regalo po ito? Dahil ito po ang gusto kong idikit sa kanya. Sa pamamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. So sa pamamagitan ni Jesus Christ, paliwanag po niya rito sa Romans, sabi niya nagkaroon tayo ng entrance doon sa pananampalataya na ibinigay sa atin sa biyayang ito na diyay magsilagi tayo. Biyaya, pag sinabing biyaya, yung pananampalataya ay biyaya. Bilanggit pa rin po dito. Sabi sa pamamagitan ng pananampalataya, sa biyayang ito na diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. So contextually, ipinapakita rito yung kalwalhatian ng Diyos nasa sa atin. Bakit? Ito'y pumasok tayo doon. Dahil sa faith na meron tayo. Nung meron tayong faith, ito'y biyaya na nakapasok tayo dun sa pag-asa. Ano yun? Yung pag-asa, yung kalwalhatian ng ating Diyos. Ibig sabihin, nagsisilagi tayo mag-isip ng ganon. So, conclusion, pag-asang inaasam na mayroong bunga ng Espiritu. Romans 8:23, at hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu sa mga tuwid-baga na tayo nagsisibik na din sa ating sarili, naghihintay sa pagkakupkop sa dilit iba ang pagtubos sa ating katawan, naghihintay tayo. Kaya sinasabi natin dito Maranatha, come quickly. Lord, come quickly. Lord, Maranatha. Ibig sabihin, gusto mo nang bumalik ang ating Panginoon. Bakit? Nasasabik na tayo. Kasi bakit? Nagkakamali pa tayo Pag ikaw alimbawa, nagkamali ka, parang binabaliwala mo, hindi ka nananabik sa pagbabalik ng Panginoon. Pero pagka hinihintay mo ang Panginoon, parang gusto mo laging malinis na malinis. Amen po ba? Diba? Tingnan po natin, in 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18, kaya nga hindi kami naghihimagod. Yung mga alagad, even si Apostle Paul, nagsabi rito, sabi niya na nga, hindi kami nangahihimagod, o hindi kami nagkasawa. Bagamat ang aming pagkataong labas, ito po sinasabi ko kanina sa Hebrew word na kabod, sabi niya, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina o nanghihina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Ano po ibig po sabihin dito? Remember, ang glory na sinasabi sa Old Testament ay power. Diba? Sumunod, posisyon. Yung pangatlo ay moral beauty. Yung sinasabi nito nababago ang pagkataong loob, antimano, given na. Kasi bakit? Yung pagkataong loob, nababago araw-araw yung moral beauty na ibibigay natin sa kapwa. Amen. Bagamat may nangyayari, halimbawa humihina katawan namin, pero nababago ito araw-araw yung espiritu. Nakapagpo-produce ito ng good works. Kasi bakit? Yung moral
beauty ng Diyos na nasa sa atin. Yun yung glory. Kasi pag wala ang Espiritu ng Diyos, walang glory. Okay, 17, sapagkat ang aming magaang kapigatian, ang gaan pa. Si Paul, kahit ang dami ng batikos, ang dami na sa kanyang, kumbaga sa tirada ng mga unbeliever, even yung Roma, di ba? Parang sa kanya magaan lang. Bakit kaya tingin niya yung paghihirap na yon ay magaan? Na isang sandali lamang, parang sandali lang yan, pero ang tagal ng paghihirap ni Apostle Paul. Kaya kayo, pag nakakaramdam kayo ng mga bagay-bagay na hindi pangkaraniwang pagsubok, di ba? Parang dapat sinasabi nyo, ay panandalian lang yan. Ayan ay magaan. Sabi ni Apostle Paul, magaan. Sabi niya na siyang gumagawa sa amin, eto po sinasabi ko, ng lalong bigat. Ano po yung lalong bigat? Eto po sinasabi na lalong bigat ng kalwalhati ang walang hanggan. Kung ikukumpara yung mga pagsubok, kapighatiang yan, sandali lang yan. Sabi niya, walang bigat yan. Ang mas mabigat, yung weight of glory na eternal. Yun yung mas matindi na hinihintay namin. Kaya sinabi niya to, hindi kami naghihimagod. Hindi kami nagsasawa sa paggawa ng paglilingkod. Kasi bakit? Alam namin darating ang time yung weight of glory na ipapalit sa amin kumpara dito sa nararanasan ko. Kumpara dito sa nararanasan namin. Kaya ginamit po ito yung to be heavy sa Hebrew word na ginamit din sa New Testament. Yung weight of glory. Amen. Basahin niyo po sa English niyo, Bible niyo po yan. 2 Corinthians chapter 4, verse 16 hanggang 18, 17 po yun. And verse 18, sabi niya po rito, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita. Kasi pag titignan nila yung sitwasyon nila, parang babagsak ka eh. Kaya siya, yung glorying bigat na darating na hinihintay niya, yung pag-asang iyon, parang gustong-gusto niya nang agawin sa Panginoon. Akin, parang gano'n, parang gusto, minamadali ba? Parang gusto niyang madaliin yung pagpapalit. So, kasi sabik na talaga si Apostle Paul. Sabi niya, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, doon siya nakatingin. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, may hangganan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ngayon, pag umasa ka sa mga bagay na hindi nakikita, gaya nung sinasabi na may papalit sa atin, hindi pa natin nakikita, hindi pa sumasagi sa isip natin, ito'y parang larawan lang ito, pero hindi pa ito clear na clear. How much more pag naandyan na yung katawan na naghihintay sa atin, ay papalit sa atin. Ito, pinapakita lang dito, yung walang limitasyon. Ang sarap nga, di ba? Pero gaano pa kaya pag naandyan na? Di ba? Yun po yung sinasabi diyan. In 2 Corinthians chapter 5, verse 1 to 4, ito po siya. Dito po tayo sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay o yung katawan na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Sabi niya, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Verse 2, sapagkat tunay na sa ganito kami nagsisibik, na nagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. Di ba? Sabi ni Jesus Christ na sa John chapter 14, di ba? Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansion. Di ba? Kung wala pa, ipaghahanda ko. Kasi inihahanda ng Panginoon yung katawan. Pag nahanda na, isang iglap mata, babalik na ang Panginoon eh. Kasi meron pa kasi hindi kumikilala sa Panginoon ng mga pinili. At maaaring hindi pa naipapanganak ang ilan. Kaya hinihanda pa. Diba? Pag nakompleto na ang mga hintil, saka na babalik ang Panginoon. Di po ba? Sige, palakpakan nyo si Lord. Kaya wag po tayo matakot magturo, mangaral na mangaral. Kasi baka mamaya, kapitbahay mo na lang pala yung hinihintay. Isa na lang pala yan. Di ba? Di ba? Puntahan natin, maging mabuti po tayo. Tingnan po natin, sapagkat tunay kami, sabi niya rito, na kung mabisan nga kami na yaon, ay hindi kami masusumpungang hubad.
Verse 4, sapagkat tunay na kami na nga sa tabernakulong ito ay nagsisihibig na nangabibigatan, hindi sa dinanasan namin maging hubad, kundi dinanasan namin kami bihisan upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. So, ibig sabihin, yung buhay na ipapalit sa atin, lamunin yung katawan natin ng nasisira, mapalitan na. Last po ito. Jude chapter 24, Jude 24 to 25, isa lang naman po ito, isang aklat lang naman po ito na maliit, isang page lang po ito. Sabi niya po rito, ngayon doon sa mga pag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod, tingnan niyo po ito, take note niyo po ito, kung yung glory na Spirit ng Panginoon na sa atin, ito po yung mag-iingat sa atin. Kaya tayo, hindi tayo masumpungan na may kahinaan. Ang tingin sa atin ng Panginoon, perpekto. Ang ganda. Sabi niya na makapagpapatisod, ibig sabihin, pagpapatisod, isang salita po nito, ang context po nito sa mga aral. May mga aral na nakakatisod, ibig sabihin, napupuntahan yon ng mga tao, mali ang doktrina. Nakapagpapatisod yun, nakapapasok po doon yung mga hindi talaga totoong pinili. Nadadaya sila ng maling doktrina, natitisod po sila. At sa inyo, makapaghaharap na walang kapintasan, na may malaking galak, iyaharap tayo dahil nasa sa atin nag-iingat Yung Holy Spirit na nasa atin Sabi niya, makapaghaharap na walang kapintasan, na may malaking galak, sa harapan ng kanyang kaluwalhatian. Pag dumating tayo doon sa harapan ng Panginoon na punong-punong kaluwalhatian, kitang-kita natin siya bakit napalitan na tayo. Verse 25, ito po ang huling talata po natin at dito po tayo magtatapos. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian. So itong sulat ito ni Jude, sabi niya po rito, sumakanya ang kaluwalhatian, pangalawa, karangalan, pangatlo, paghahari, pang-apat, kapangyarihan, sa kauna-unahang panahon, ibig sabihin nung nakaraan, at ngayon, at magpakailan-kailanman. Take note, makinig kayo mabuti, baka pag naisip natin ito, glorified body na tayo, wala nang kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi po. Kasi puno-puno tayo ng kaluwalhatian, di ba? Siya pa rin ang nagniningning sa atin. Nagre-reflect lamang yun sa atin, yung kanyang kaningningan. At ang karangalan sa kanya, maglilingkod pa rin tayo sa kanya. Ang purpose nun, para ito'y palitan niya, para ibalik natin sa kanya ang paglilingkod. Kung ano man yung task niya sa atin. At karangalan, ibig sabihin, laging sinasabit, binabanggit ang pangalan ng Panginoon. At paghahari, siya lang ang tunay na hari. Bagamat tayo ay kings na paghahari ng Panginoon dito sa lupa, pero siya yung pinakahari ng mga hari. Amen po ba? At ang kapangyarihan ay sa Kanya. Kung wala ang Panginoon, wala rin po tayo. Kailan po ito? Noon, ngayon, at magpakailanman. Kasi makakasama tayo ng Panginoon magpakailanman. At hindi matapos po yun yung pagbibigay ng karangalan, papuri, kaluwalhatian, pagpaparangal sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ibig sabihin po dito, pinapakita po dito, bagamat tayo ay glorified body na, sa panahong iyon, dumating na yung pagkakataon yun, ngayon na kaya, Lord. Di po ba, napakasarap siguro talaga na dumating na kagad ang Panginoon. Diba? Bakit mo pa iisipin yung trabaho mo bukas? Gusto mo na ngayon. Di po ba? Kasi bakit? Naghihintay ka na mapalitan kasi baka mamaya makagawa ka pa ng mali matisod ka pa Di ba? Kaya nagmamadali si Apostle Paul din Sabi niya, nagtutumulin ako sa hangganan upang tanggapin ko yung gantimpala toward the price of mark Di ba? Gusto niya maabot kaagad yung gantimpala, reward kaagad Di po ba? Kasi naglilingkod siya ng tama at maayos. Di po ba? Kaya nga po mga kapatid, ang glorified body na ibibigay sa atin ng Panginoon, una, ito ay katawan na mula sa Panginoon na gaya nito. Kailan ito magaganap? Sa pagbabalik ng ating Panginoon. At ito po yung kapanapanabik
Bagamat ito'y may laman at buto, nakalalagos, hindi po to limited. Unlimited po yung katawan na ito na ibibigay ng Panginoon sa atin, na inihanda ng Panginoon sa atin. Yung kaluwalhatian, karangalan, maisauli at maibalik sa pinagmulan sa ating Panginoong Jesucristo. Siya nawa ang maparangalan. Good evening po sa atin lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Okay, manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa mabuting aral at talisay na aral, sa mga hayag na yung mga salita, bagamat sa aming tingin ay parang eto na po, kaganda-ganda na po ito, pero alam po namin mas maganda ang ibibigay niyo po sa amin, ang hinanda niyo po para sa aming Panginoon. Bagamat, Panginoon, pinatitikim niyo po kami ng kapanapanabik na ito mangyayari, Panginoon, na inaasam namin, pero nagpapasalamat po kami sapagkat dito pa lamang pinapakita mo, Panginoon, na pagpapalit ng katawan namin ay, Panginoon, ay supernatural, Panginoon, na pinagkatiwala mo may mental, may spiritual, Panginoon, may physical, Panginoon, na may kapangyarihan nagmumula sa iyo, Panginoon. At salamat po sa moral beauty niyo po na nasa amin, yung glory, Panginoon, ng moral beauty na nasa amin, Panginoon, ma-enhance po namin ito, magamit po namin ito, at hayaan niyo po, Panginoon, mapakinabangan ito ng aming kapwa. Kaibig-ibig man o hindi kaibig-ibig, maibigay po namin ito sa kapwa po namin, Panginoon. Salamat po na marami, Panginoon, at hayaan niyo po yumamang kami, Panginoon, sa pagpapasalamat, yumamang kami sa pagpupuri sa iyo, Panginoon, yumamang kami sa pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Yumaman din po kami sa mabubuting gawa, Panginoon, sapagkat ang kabutihan niyo po namin tinamasa, Panginoon, ay ito po, Panginoon, din ay mararanasan ng mga kapwa po na nakakakilala sa amin, nakakasalamuha po namin araw-araw. Salamat po, Panginoon. Hayaan niyo po maibalik sa iyong karangalan, papuri, pagdakila, sa ngalan lamang ni Jesus na yung Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Purihin po, Panginoon. Blessing po. Naway tanggapin na lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Sumakanya papuri, magpasawalang hanggan noon, ngayon at magpakailanman. Amen and amen.